Bakit kinakabahan na si Apple dito? Samsung Galaxy S26 Ultra, the only Ultra na dapat mong bigyan ng pansin. Marami na siya kayang gawin na hindi kayang gawin ni iPhone. Mas mabilis yung processor. Ito po yung kanyang Antutu benchmark. 3.67 million points sa Antutu benchmark. Powered by the Snapdragon 8 Elite Gen 5 processor. Matindi ang camera. Ito yung mga shots. Matindi, maliwanag, detalyado, at grabe yung zoom. At syempre, meron siyang bagong feature dito na talagang nagpapanginig na kay Apple. Which is si privacy display. Yes, pag pinindot mo tong button dito, from malinaw to malabo. Teka, malabo nga, maraming smudge. Tingnan nyo maigi guys, hindi na makikita ang gilid ng display nyo. Ito na ba ang cellphone ng mga mahihilig? Ano mahihilig sa privacy? Kinumpare ko pa kay iPhone, the difference was night and day. Kinakabahan ba talaga si Apple o nasobrahan sa kape? Guys, minsan lang po ako mag-review ng Samsung. In fact, ito na yung pangalawa kong Samsung na review ko. Ganun na ba katindi yung mga Samsung phones ngayon? Alamin natin kung okay ba talaga siya or baka sayang na yung pera nyo dito. Let us review this beast. Actually, ilang araw pa lang, na-inlove na ako sa kanya. Pero alamin natin kung mas okay ba talaga siya dito? Or worth it ba siya para sa pera nyo? Ako si Vince, you're watching Unbox Diaries. Ooh. So ito na si S26 Ultra. Binili ko siya sa Barcelona. Nasa sarili kong pera. 512. Cobalt violet pa nga. Very rare yung color na yan. Siyempre, because I can. Ano? Meron ka rin? Kailam ko. Wait lang. Baka hindi nyo pa nakita yung unboxing nito. Wait. Reverse, please. Yun ang pinakamabilis na reverse ko, di ba? Fastest reverse unboxing. Okay, here we go. Bubuksan ko na. At yun lang yung laman ng box. Yun na ang pinakamabilis kong unboxing ever. That was 2 seconds. Oy, di joke lang ha. Meron pa siyang kasamang box sa loob. At ito talaga siya sa ilalim ng kanyang cover. Kayo naman, nagagalit kayo agad. Ayan talaga siya. Siyempre, may mga kasamang papeles, charging cable, may SIM ejector pin, at siyempre, yun lang yung laman ng box. Walang kasamang charger. At ang sabi ni Samsung, kaya up to 60 watts daw to. So guys, bili kayo ng bagong charger for this one. Kasi baka yung 45 watts na binili nyo for S25, ay mabagal na. So ito na si S26 Ultra in the flesh. Of course, it is very flagship-like in every angle. The feel is 100K above. 100K ko ito nabili? Dapat yung 256 na lang. Now this year, medyo kamukha pa rin niya si S25, S24 Ultra ni Samsung with the 5 cameras at the back. Yung shape niya, may mga konting changes lang. Ito po siya, side by side with the S24 Ultra. So kung mapapansin nyo, yung pinaka-major change niya talaga is yung kanyang camera module at the back. Na mukha na siyang traffic light. Na seryoso, it looks like a traffic light. Lagyan mo ng green, yellow, and red. And there you go. Pwede na pang traffic. Tapos this year, mas curvy na po siya. Yung kanyang shape. Although, for some, hindi siya gano'ng kalata. Kaya lang, ba't ganun? This is not titanium anymore. Aluminum na po siya. Parang si iPhone. Before, kung si iPhone ay nag-titanium, si Samsung din ay nag-titanium. Ngayon, nung nag-aluminum si iPhone, nag-aluminum na rin si Samsung. Bakit laging nakasabay ito? Siguro para mas magmura yung presyo? Mas maganda yung thermals? Or yung cooling? Pero para sa inyo ba, importante yun na naging aluminum siya? Or hindi? Kasi nilagyan mo lang siya ng casing. I gotta say, malaki yung phone. It is a very big phone. 6.9 inches. Malapad din po siya. Matangkad. Ang sarap manood ng movies dito. Maglaro ng games. Manood ng which brings us to the privacy display. This is the most important thing about this phone that you need to care about. Ito guys, punta na ito. Turn on ko yung privacy display and just like that, tingnan nyo maigi yung gilid. Kapag ina-angulo mo, ng konting-konti lang, dumidilim na siya. Tapos yung pinaka-extreme na side, grabe, wala ka na makita. Maganda to kapag ka nanonood ka. Sabi ko pala nanonood pa lang. Ng Voltes 5. Guys, kahit saan ka magpunta, kahit may kasama ka, may katabi ka, pwede ka na manood. Basta may earphones ka. Kung nanonood ka sa gilid, may tumabi sa'yo, hindi niya makikita. Kailangan pa niya i-force ang sarili niya, yung ulo niya, para tumingin diretso sa screen mo. Pero syempre, hindi mo gagawin yun. Pero Vince, parang engot naman yan. Kasi ako, meron akong ganyan eh. Di ba privacy film lang yan? Teka. Alam niyo naman yung privacy film, permanent na yun pag nilagay mo. Ito kasi guys, pwede mo siya turn on and off as you please. Tapos guys, kapag may privacy film ka na sa inyong cellphone, pumapangit na yung kanyang itsura. Yung quality. Ito na po yung itsura nun, no? Ito po yung iPhone 17 Pro Max ko na merong privacy film kasi kaya ko. Because I can. Dalawang beses na yan! Guys, ang advantage kasi, meron kang flexibility to turn it on and off as you please. Yun nga lang, meron siyang cons guys. Just like what happened sa iPhone 17 Pro Max na merong privacy film, papangit din yung quality niya kanyang display. Ito, so when we were viewing something on YouTube, kapag ka walang privacy film, ang ganda. Grabe yung kulay. Last na dating. Pero nung tinurn on namin yung privacy display, parang nag-mute yung colors. Pumangat pa yung viewing angles. Parang mas pangit siya na LCD na ngayon.
Hindi na siya AMOLED. Pero ito meron to siya special feature kapag ka nag-open ka ng mga specific apps, nagta-turn on siya by itself. Siguro banking, para hindi agad makita yung pera mo na walang laman. Mag-open ka ng Telegram or yung gallery mo na puro hubad ay duck pics. Yun siguro yung pinaka-use niya. Pero if you're watching movies na kung gusto mo ng maximum quality, parang hindi siya ganun ka-okay for me. Or if you're playing games, guys, gumagana rin siya sa gaming. Ito pagka inon ko siya, ganito yung sa Mobile Legends, hindi ka na makukomsat. Hindi na makita na katabi mo ang inyong galawan. Not unless, kakabi mo siya. Pero ganun din yung nangyari. Lumabo din. Pumangat yung display. Parang naging LCD na lang. That's why for me, parang hindi siya ganun ka-useful for gaming or watching movies na hindi naman ganun ka-private yung kailangan panoodin. Pero siguro itong privacy display, ang pinaka-useful niya sa akin is kapag ka meron notification na biglang lalabas. Di ba? Baka mamaya niyan meron something. May emergency. May issue. Ayaw mo makita na iba yun. Ikaw lang dapat. That is the privacy display. At madali siya makita. I-pull down mo lang dito sa settings at nakalagay na dyan privacy display. At ayun lang. Ang dami palang magic dito, no? Speaking of magic, guys, marami ng magic itong phone na to. Especially sa camera. Wait lang. Before ko ipakita yung magic na yun, gaano ba kaganda yung camera ng phone na to? The camera on this phone is crazy good. I even compared it sa iPhone 17 Pro Max. No, orange. Yes, bumili ako ng orange kasi kaya ko. By the way, ito pala yung specs niya. Meron pa siyang 200 megapixel main camera, 10 megapixel 3x zoom, 50MP 5x telephoto zoom, meron pa siyang 50MP ultra-wide angle lens, tapos yung selfie niya 12 megapixel. Grabe, dami niyang camera. Na legit kasi iba parang dami camera lang sila. So ganito ang itsura ng mga photos na makuha mo sa kanya. Pang flagship na pang flagship. Worth it yung 100K mo dito. Napakalinaw. Napakadetalyado. Napakatindi sa low light. Kahit anumang ibato namin sa kanya, napakalino pa rin guys. Walang time na hindi niya na-handle yung situation. Kahit i-zoom mo pa ng todo, malinaw na malinaw pa rin. Guys, meron pa siyang 100 times zoom. Ganito ka-smooth yung kanyang zooming. From 0.6x to 30x to 100x, para siya nag-teleport. Grabe ang smooth guys, ang smooth ng kanyang zoom. Ito po yung tsura niya na. So ito, nasa labas kami, nasa Barcelona. Zino-zoom in ako ng todo. And as you can see, zoom in further. Ito kahit sobrang layo, zino-zoom in na ako. O diba? Pangit? Hindi guys, pangit pa rin ang kanyang image quality sa 100 times zoom. It's simply an image na parang zoom mo lang ng ganito, pinipinch mo lang siyang ganun. Ganun lang po yung dating nun. Kasi hindi po siya optically image stabilized. Parang hindi na po yung lens yung gumagawa niyan. Parang pinipinch to zoom mo na lang siya. Para mas lalo lumaki. Kaya lang, ito po yung itsura nun. Malabo, parang painting na lang. Which is why I highly recommend na hindi mo siya gamitin for any case. Kasi hindi siya gano'n kaganda guys yung 100 times zoom. Pero kasi wala naman talagang cellphone ngayon kahit 200,000 pa yan na cellphone, wala pa ring cellphone na kaya mag 100 times zoom, malinaw. Ano, mali ako? Yung moonshot mo sobrang linaw? Talaga ba? O baka ito lang ginawa mo? Ang kakaiba kasi dito sa bagong S26 Ultra is meron na siyang prompt-based na AI within the gallery. Guys, ito yung photo namin, yung moonshot namin, di ba? Ganyan na siya kalapit. Na syempre, ang ginawa namin is pinicturean yung sky. Ayan po yung itsura ng sky. Kaya lang, nasan yung moon? Ito guys, gagawin na namin. So this year, marami ka nang pwedeng gawin with your photos in the gallery, no? If nakukulangan ka pa sa kanya, malay ba nila na AI na yung photo mo, di ba? And guys, this brings me to something na very important in the future na feeling ko marami na yung gagawa nito. Kasi ako guys, madalas na ako gumawa ng mga pictures using AI. Oh, ito pa. So kinupare ko siya kay iPhone 17 Pro Max. Ito po yung itsura nun. Side by side. Pinicture ako sila, low light. Ayan. Oh, parang sakto lang, di ba? Pero, nung ginamit ko yung AI kay Samsung, sabi ko, daylight. Boom! Guys, iba, naging araw na, yung gabi. Guys, ang masabi ko na naman is, the difference is night and day. Literal. Ito na ba ang katapusan ng mga smartphone comparison? Ito nagpa-picture ako dito sa church na to, ito selfie na to. Tapos, sabi ko, gawin niyang alien invasion. At ito na po yung binigay niya sa akin. Wow, iba na talaga yung magic ng Samsung. There's something magical about Samsung phones these days. And it's because of this AI. Ito pa, kunwari ito may vase ako dito. O diba, yan? Empty siya, walang flowers. Guys, nagkaroon na siya ng flowers. After ko mag-generate, add flowers. By the way, yung S Pen pala, pwede siyang balibalik ta rin. Gagana pa rin siya at papasok. Nga lang, may umbok na siya dito pagka nagkamali kayo. Pero hindi siya ganun ka-issue. Pero overall, hindi ko masyado ginamit yung kanyang one-time zoom. Guys, madalas akong gumamit ng, kung wide lang naman, 0.6x po yung gamit ko. Malino, sobrang lino po ng 0.6x niya. Marami kang pwedeng ipagkasya dito. Grabe pa yung detalye. Ang sarap mag-travel with your Samsung S26 Ultra. Pero kung photographer ka na katulad ko, kailangan mo gumamit ng 3 times zoom or 5 times zoom para meron kang portrait shots. Na kasing ganda ng mga shots ko. Eto guys, meron pa akong camera na dala, Canon R6 Mark III. Pag meron kang ganito, wala kang talo.
So ito makuha mo kapag meron kang Samsung telephoto lens. Akala mo naka-DSLR ka talaga. Ang ganda pa ng background blur, ang ganda pa ng kulay. I would say parang mas okay dalhin to sa travel mo kaysa magdala ka ng malalaking camera na katulad ng hawak ko. Simply because it's good enough. And ayaw mo ng malaking camera talaga na dala-dala lagi sa liig mo. Ito yung mga maliliit na shots, oh. Grabe guys, kung meron ka ng ganito, kumpleto na talaga. At syempre, mas mahaba yung range niya kaysa kay iPhone. Guys, yung kanyang 30 times zoom ay sobrang layo compared kay iPhone. 30 times zoom? Guys, ito yung feeling ko Kasi merong special button dito na 30 times zoom si Samsung. Feeling ko, ito yung ginawa niya kasi ito yung pinakamalinaw niya na pinakamalayong zoom. Anything more than that ay hindi na ganun kalinaw. That is why kung super long range talaga hanap mo, pang wildlife, pang travel, I highly suggest kung di mo maabot, 30 times zoom lang. But by far, yung pinaka-magical na feature niya is yung kanyang horizontal lock dito sa video. Video? Super steady off siya ngayon. Tapos, puntay sa... Ayan, with horizontal lock on. With this, kahit ano pang ikot mo, kahit anong gewang mo, straight pa rin yung video. Don't believe me? Check this out. Tignan niyo to Yan. And, 1, 2, tingnan natin. Yan. And, 1, 2. Nakita niyo ba yun? Wow. Try ko mas mataas. 1. Ito tingnan to. 2. No, diba? Straight pa rin. 3. Oh! I can do that. Because I can. Eto na siya. 1. Ito tingnan to. 2. No, diba? Straight pa rin. 3. Pero tanong, para saan ba talaga yan? Magagamit mo ba talaga yan sa totoong buhay? Ang sagot, oo. In fact, pwede kang gumawa ngayon ng TikTok channel, tapos ganito lang gagawin mo para mag-trending ka na ngayon. Dun 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 dun. But seriously, the usage of this feature is very niche. Parang nakagimbal na kung cinematographer ka, kung ito yung gagamitin mo, meron ka mga kakaibang shots na kailangan gawin, kailangan mo talaga completely leveled yung video, doon siya papasok. Parang action cam pala to Pero gagawin mo talaga sa kanya yun? Kuwawa naman siya. 100K din to. Binili ko pa to sa Barcelona. What if benta ko sa inyo to? Now, syempre, marami pa siyang magic dito. Ito pa, meron daw siyang free download na si Good Luck. Pag dinownload mo sa Samsung Store, you can literally customize every part of the interface. Ito guys, kung gusto mo yung volume rocker, rainbow effect, pwede. Kung gusto mo yung icons, iba yung itsura. Ito, iba yung itsura niyan. Pwede mong gawin yun. Also, tingnan nyo to guys, kaya ko nang i-overlap yung mga icons sa homepage ng parang ganyan. Grabe guys. Nakita nyo ba yung homepage ko? Ganyan nakatindi ang homepage ng Samsung ngayon. Inisip ba ng iba, like si Apple, na kailangan maayos yung arrangement ng icons lagi? Hindi. May mga tao na gusto makalat. Katulad ko. Kinakalat na lang ng ganyan. At pwede mo pang i-resize yung icon. Mas malaki to. Ito naman, mas maliit. Ayan. Para mas may priority ka siguro sa mga apps na favorite mo kung mas malaki siya. Also, pwede mo siyang pabagalan kung medyo masyado siya mabilis para sa'yo. So, yung gagawin nyo lang is punta sa settings, sa gesture emotion, ayan. And here, may slider dito. Pag minax mo, guys, just like that, pag nag-open ka na ng app, mabagal na yung pag-open. Hindi na kasing bilis dati. Ako kasi masyado nabibilisan. Ayoko yun. Gusto ko nakasabay ako. Siguro merong mga tao dyan na ayaw sobrang mabilis. Kasi guys, ang bilis kasi ng processor nito. Snapdragon 8 Elite Gen 5 processor. Umabot ng 3.7 million points sa Antutu benchmark. That is peak flagship performance. Now, syempre kapag naglalaro ka ng games dito, napakabilis. Walang mintis. Sa Mobile Legends, sa itsura niya, grabe guys. Sa sobrang tindi ng graphics niya, akala mo parang naglalaro ka ng PC game. Sobrang sharp, sobrang detalyado, at ang laki pa ng screen. Malapad, marami ka pwede makita. Tapos, yung kanyang settings, ultra graphics pa, ultra refresh rate. So, kung gamer ka, wala na. Mag-i-enjoy ka na talaga dito. Tapos, sobrang responsive pa na display. Tapos, meron pa siyang game mode dito. Guys, pwede mo siyang increase yung kanyang accuracy and sensitivity para sa kanyang touch display. Although, hindi ganun kabongga yung kanyang interface. Meron pa nakitang mga ibang mas matindi pa dito. Pero, you get the usual. Pangpabilis ng CPU and GPU, performance mode, pang-block ng calls, ng text. Just in case merong mag-text sa'yo during rank. Para hindi kayo mag-away. By the way, ang ganda ng sounds dito. Sobrang appreciate ko siya for the volume it provides. Ang lakas masyado guys, kahit merong tao sa kwarto na nagsasalita, ang linaw pa rin. Minsan hininahan ko na lang para hindi masyado nakaistorbo sa iba. Walang lag, walang frame drops, it's just too fast. Yun nga lang, ganoon din yung problema niya.
It's just too fast. For what? For swiping sa home screen? Sa Facebook? Ano ba yung games na kailangan ng ganito kabilis na processor? Mobile Legends? Mukhang tig 20 ka lang na cellphone, kaya na yun eh. At max settings. So meaning, hindi dapat yung processor yung dahilan kung bakit ka nag-upgrade dito. Kasi, most likely, yung S24 Ultra ay kaya nang isagad yung most games sa Play Store. Wala ka naman siya na makuha in terms of performance dito. Para na lang siguro sa editing and things like that. Kung nagagano ka. Eto naman yung Genshin Impact. Uy, di ba? Sobrang panalo, sobrang smooth. 60 FPS. Wala po siyang 120 FPS. Si iPhone lang meron nun. Oops, ba't mo sinasabi yun, Beans? Kasi binili ko to. Because I can. I will. And I did. And I'll do it all over again. Oh, may question. Sir Beans, ano ang itsura ng display kapag may green line? Uy, hindi ako yun. May nagtanong. Siyempre, pwede bang istab ko lang yun? Ito na. Ready na ba kayo? Ooh! Guys, yan na ba itsura niya with the green line? Sample lang. Nagtanong lang. Siyempre, inedit lang namin to with the picture. Tapos ginawa namin lock screen. Doon papasok siguro yung privacy display. So, ang sabi nila, kaya daw mayroong privacy screen para dito makita yung green line. O, ito privacy na to natin. Kita? Hindi nakita yung green line? Oh, guys, medyo nakakaya din yun Meron kang mahaling cellphone tapos may green line. Paano matatago yun? Yung iba, bumibili na lang ng privacy film. Ito may privacy display ka na. Anytime, may protection ka na. Sa kahiyan. Ay, pero joke lang to Testing lang yon, just in case. Pero hindi sabihin na meron siyang green line talaga. Marami naman dyan mga Samsung phones na walang green line. Minsan sinuswerte na lang o minamalas. Sana swertihin ka na wala kang green line. So yun usually yung complaints sa mga tao. Green line. Ano ba? 5,000 mAh battery? Yes. Naka 5,000 mAh pa rin siya even in 2026. Dapat ginawa na to 6,000 mAh kasi guys, this year nasa 7,000 mAh na yung mga ibang flagship phone. I'm not sure kung bakit ginagawa pa rin ito ni Samsung. Kaya naman niya. Tapos 60 watts lang ang fast charging. By the way, may wireless charging din po siya. Mas mabilis na rin po ngayon. Yun nga lang, wala siyang magnet katulad ni iPhone. Meron siya konting magnet lang ng konti. Eto, yun lang. Sana meron din siya kahit walang casing. Para pwede ba siya magamit kahit walang casing. Yung karamihan, yung kanilang iPhone, hindi na nalalagyan ng casing. Kasi ang pogi tingnan. Lalo na orange. Siguro kung meron man major improvement dito sa Samsung, siguro next year, S27, sana magkaroon na kayo ng Cosmic Orange. But seriously, ano ba yung mga features dito na feeling ko talaga mapapa-upgrade ka? Everything else, yung specs, yung itsura niya, for me, does not really matter. Kung nanggaling ka sa S24 Ultra, S25 Ultra, I think you should stick to that. Kasi I don't think it's worth it for the price kapag yun na po yung habol nyo. But if ang habol mo is totally magical, which is yung kanyang AI, feeling ko sobrang kailangan ko po nung kanyang AI dun sa gallery. Na after ko mag-take ng photo, marami akong pwedeng gawin sa kanya. Pwede kong baguhin ng todo. Drastically changing the photo, its image, its meaning, its purpose with the AI. And that's something na hindi kayang gawin ng ibang mga cellphone ngayon. Not even Apple. Guys, yung AI ni Apple, pinabayaan na lang niya. Parang it's not even comparable sa Samsung. And I think Samsung has the best AI technology to date. It's simply magical. Meron din siyang Bixby, pero pwede mo naman daw siyang gawing Gemini, which is, kung sa inyo, gawin nyo na. Kasi hindi ka na kaganda si Bixby. But if you're upgrading from the S21, S22, worth it naman siya. Malaking difference in terms of performance, in terms of features, in terms of yung itsura. At syempre, mas magtatagal pa ang kanyang mga patch and OS updates if you buy today. Now, for almost 100,000 pesos, this is for an Android device. Yun din, ang sa problema sa mga Samsung phone, madaling bumaba yung resale value. If you're okay with that, then go for it. Kung madalas ka nag-upgrade, ayun lang, pangit siya. Kasi konti lang yung mga features every year na dinatadag. Pero guys, if you wanna see the full comparison, iPhone 17 Pro Max color orange versus Samsung S26 Ultra cobalt violet, mag-subscribe ka lang. Hit the bell icon so that you don't miss any of my great content. Tapos Vince, and you're watching Unbox Diaries. Woohoo!